Magandang araw, ngayon ay talakayin natin ang sistemang pang-ekonomiya. Ang sistemang pang-ekonomiya ang paraan ng pagsaayos ng iba't ibang unit upang makatugon sa suliraning pangkabuhayan ng isang lipunan. Layunin nito na mapigilan ang labis-labis na paglikha ng mga kalakal at serbisyo at maiwasan din ang kakulangan ng mga ito. Kinakailangan ng mga gagawing produkto at serbisyo ay tumutugon sa tatlong katanungan. Ito ay ano, paano, at para kanino. Nakapaloob dito yung ano-ano bang mga produkto at serbisyo ang dapat likhain at gaano ito karami. Nakapaloob din dito kung anong produkto at serbisyo ang tutugon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng mga tao. Pangalawa, paano? Paano lilikhain ang mga produkto at serbisyo na ito? Nakapaloob dito kung sino-sino ang lilikha ng mga produkto at kung anong paraan ang gagamitin sa paggawa. At mayroon dalawang paraan sa paggawa. Ito ang labor-intensive technique at capital-intensive technique. So pag sinabi nating labor-intensive technique, ito ay paggamit ng mas maraming manggagawa sa produksyon kumpara sa kapital. So ibig sabihin sa labor, maraming manggagawa ang kailangan para makapag-produce ng isang produkto. Pangalawa, ang capital-intensive technique, paggamit ng maraming makinarya sa produksyon. So, ibig sabihin ay mga makinarya naman ang ginagamit dito at kakaunti lamang ang manggagawa sa paggawa ng isang produkto. Pangatlo, para kanino? Nakapaloob dito, para kanino ba ang mga malilikhang kalakal at serbisyo? Nakapaloob din dito kung sino ang makikinabang sa mga produkto at serbisyo na dapat likhain. Ngayon ay talakhayin natin ang mga sistemang pang-ekonomiya batay sa ideolohiya. Ano ba pag sinabi nating ideolohiya? Ito ay kaisipang nagsisilbing gabay sa pagkilos. Binubuo ito ng paniniwala ukol sa pananaw ng sandaigdigan. At mayroong anim na sistemang pang-ekonomiya batay sa ideolohiya. Ito ang merkantilismo, komunismo, sosyalismo, pasismo, feudalismo, at kapitalismo. Ngayon talakhayin natin ano ba pag sinabi nating merkantilismo. Ito ay unang lumaganap sa Europa noong ika-16 na siglo. Sa sistemang ito, ibinabatay ang kapangyarihan ng isang bansa ayon sa dami ng supply nito ng ginto at pilak. So, ibig sabihin pala sa merkantilismo, sa sistemang pang-ekonomiya na ito, pag ang bansa mo ay maraming nai-produce o nai-supply na ginto at pilak, so ibig sabihin pala ay mayaman ang iyong bansa. Iyon ang kaisipan ng merkantilismo. Pangalawa, ang komunismo. Ito ay isang uri ng sistema kung saan lumilika ng makataong lipunan na hindi tumitingin sa kaurian o estado ni naman. Mahigpit na ipinagbabawal sa sistemang ito ang pagmamay-ari ng mga pribadong industriya. So, ibig sabihin dito po sa komunismo, hindi sila tumitingin sa kaurian o estado ng ninuman. Lahat ng sektor ay pagmamay-ari ng lipunan. So, ibig sabihin, halimbawa, itong sektor na ito, hindi siya pwedeng pagmamay-ari lamang ng isang individual or hindi siya pwedeng pagmamay-ari lamang ng pamahalaan. Kailangan, ang ideya o konsepto ay pagmamay-ari ng lipunan. Yun po ang ideya ng komunismo. Pangatlo, ang sosyalismo. Sa sistemang ito, pamahalaan na nagmamay-ari ng mga pangunahing industriya o gawain, kabilang na ang mga salik ng produksyon. Maaaring magmay-ari ng maliit na negosyo ang mga tao, ngunit maaari pa rin itong kontrolin ng pamahalaan. Kasunod, ang pasismo. Sa sistemang ito, pinagbabawal ang pag-angkat ng produkto sa ibang bansa. Samantalang ang mga tao naman ay walang karapatang sumuway at magreklamo sa itinadhanang batas ng pamahalaan. Kasunod, ang feudalismo. Sa sistemang pang-ekonomiyang ito, ang batayan nila ay kapangyarihan ng pagmamay-ari ng lupa. Last, ang kapitalismo. Ito ay sistemang pang-ekonomiya na pagmamay-ari ng yaman at produksyon ay nasa kamay ng individual at pribadong sektor. Ang sinumang individual ay may kalayaan na magnegosyo na hindi labag sa batas, magmay-ari ng
kahit gaano karaming yaman o kapital magtakda ng presyo at bumili ng ninanais nilang produkto. Ngayon naman ay dumako tayo sa sistemang pang-ekonomiya batay sa kasalukuyang estruktura. At mayroon tayong apat na sistemang pang-ekonomiya batay sa kasalukuyang estruktura. Ang traditional na ekonomiya o subsistence economy. Pangalawa, ang ekonomiyang minamanduhan o command economy. Pangatlo, ang ekonomiyang pampamilihan o market economy. Pang-apat at ang pinakahuli, ang pinaghalong ekonomiya, ang mixed economy. Ngayon ay talakayin natin ano ba yung pag sinabi nating traditional na ekonomiya o subsistence economy. Ito ay sistemang pang-ekonomiya kung saan sinasagot ang mga suliraning ekonomiya sa pamamagitan ng tradisyon, paniniwala, nakagawian at patakaran ng lipunan. Umiikot lamang ang mga ito sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng damit, pagkain at tirahan. Yun lang yung pinakang main concern ng traditional na ekonomiya, mga pangunahing pangangailangan ng tao. Pangalawa, ang ekonomiyang minamanduhan o command economy. So tandaan lamang po natin sa command economy, ang ekonomiya ay nasa kontrol at regulasyon ng pamahalaan. Ang pamahalaan ay may ganap na kapangyarihan na gamitin ng husto ang lupa, paggawa at kapital upang makamit ang mga layuning pang-ekonomiya. So ibig sabihin, sa command economy, pamahalaan lamang ang may kontrol sa lahat ng sektor ng lipunan. Maaari din sa negosyo or sa paggawa ng produksyon. So, ibig sabihin, pamahalaan ang dapat magdesisyon kung ilan lamang ang pwedeng isupply sa ganitong produkto, ilan lamang yung kailangang gawin na produkto para sa isang sektor ng lipunan. Pangatlo, ang ekonomiyang pampamilihan o market economy. Sa market economy, ang lahat ay may kalayaang magmay-ari at magnegosyo ayon sa batas. Samantalang ang pamahalaan ay may minimal na pakikialam lamang. So, ibig sabihin, kaunti lamang yung responsibilidad ng pamahalaan sa market economy. Tungkulin lamang nito na siguraduhin na walang nagaganap na igal at mga gawaing pampamilihan para sa ikabubuti ng lahat. Kasunod, ang pinaghalong ekonomiya o ang mixed economy. Ang sistemang pang-ekonomiyang ito ay pinaghalong command at market economy. So, ibig sabihin ng mixed economy, ang bawat individual ay may karapatang magmay-ari ng negosyo. Pero, sa bawat individual na nagmamay-ari ng negosyo ay pwedeng makialam ang pamahalaan. Halimbawa ng may mixed economy ay ang bansang Pilipinas. Ito ay sa Pilipinas ay nagtataglay ng mixed economy. Kung mapapansin natin, malayang nabibigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan na magtayo ng negosyo basta ito ay binuo sa legal na paraan, ngunit kabilang ang banda, ang pamahalaan ay nanghihimasok pa rin upang matiyak na hindi lamang ang negosyante ang makikinabang, kundi pati na rin ang mga mamamayan. Isa na dito ang ginagawa ng pamahalaan ay ang pagbibigay ng SRP o Suggested Retail Price sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang masiguro na maiwasan ang overpricing. So yun po ay isa lamang sa halimbawa ng mixed economy ang ating bansa, ang Pilipinas. Ngayon naman ay paghahambingin natin ang mga sistemang pang-ekonomiya. Sa traditional, ano ang gagawin? Ayon sa kinagawian, tradisyon at kultura. Paano ito gagawin? Naayon sa tradisyon at kinagawian. Para kanino? Ito ay mga nakasentra sa mga traditional na pamilya at mga tribo, mga indigenous family. Pangalawa, ang market economy. Ito ay pinagpapasyahan ng individual ayon sa merkado. Paano at para kanino gagawin? Ayon pa rin ang desisyon nito sa individual. Pangatlo, ang command economy. Pinagpapasyahan ng estado o ng pamahalaan. Paano at para kanino? Yan ay ayon sa desisyon ng pamahalaan. Pinaghalo or mixed economy. Pinagpapasyahan ng estado at individual. Paano ito gagawin at para kanino? Ito ay ayon pa rin sa estado at sa individual. So, ibig sabihin, individual na nagmamay-ari ng negosyo at sa pamahalaan.
Tanong, bakit mahalaga na magkaroon ng sistemang pang-ekonomiya ang isang lipunan?